Ngayong araw ay babawasan ko ang aking utang sa inyo. May dalawa na naman akong tanong comment sa akin na aking sasagutin. Unang tanong, tanong ni Mami Shane Rosales. Iwan ko kung tama ba kaya ang pagpupronounce ko nitong pangalan na to. Pasensya na ma'am. Mami Shane Rosales. Ito ang kanyang tanong. Bisaya man din eh. Unsay problema sa makina na maputol ang laundries? Unsay sakto nga dagom kung ang tahion maong o mga baga nga panapton? Unsay numero sa dagom? Pangalawang tanong. Tanong ni Ma'am Yolanda Bintosilya. Sa akin naman po, mataas yung plansa niya. Paano ito maibaba? Ito ang dalawang tanong. Bago ko pa ito sasagutin, pakilala muna tayo. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto nyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin panghanap buhay, subscribe nyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share and comment. Kung may tanong kayo sa akin tungkol sa makina, pakisabi naman sa akin kung ano inyong makina. Kung ito'y katulad sa akin, madali ko lang kayo matuturuan. Pero kung hindi, sisakapin kong matulungan kayo. Ulitin ko, please subscribe my channel. Kung may subscribe nyo na ang aking channel, madali nyo na lang hanapin ang lahat kong mga video. With your cellphone, pindutin nyo itong YouTube. Pindutin nyo itong subscription. Pindutin nyo itong all. Lalabas dyan ang lahat nyong isinubscribe na channel. Hahanapin nyo ang aking pangalan. Kung makita nyo na, pindutin nyo. Lalabas dyan ang lahat kong mga video sa pinakasimula hanggang sa huli. Ako ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Sasagutin na natin ang tanong ni Mami Shane. Mami Shane, kung magsige kaputol ang imong hilo, kung magtahi ka, ang kasagarang hinungdan ni ana, kay ang imong dagom nga gigamit, himutol, hait ang palibot sa iyang lungag. O kasagaran niya na, kung gamay nga, dagom imong gigamit, kunya baga imong tayon, maputol yun. Ang angay nimong buhaton mao nga, ilisan imo og mas dako-dako nga dagom. Kung maputol pa gani, ilisik mas dako-dako pa yun. Pero kung magsigig yapon o kaputol, lahi na ang problema. Suwayo pagtanaw sa ilawom. Suwayo tuyok sa kamot niya, tanawon yun nimo sa ilawom. Kung asa ang aging hilo, kunya, uy lisan, usay ka sa. Nasa usayan na nga, mga hugaw ray hinungdan. Pero kasagaran dyan, doon naging mga dagom nga humukaputol o hilo. Suway lagsigi o gilis o dagom, pangitaatong dagom, nga dili siya maputol ang hilo, hinigtahin nimo. Nagamit ka o 14, suway gamit o 16. Kunya, o maputol pagyapon, suway o gamit o 18. Pero kung nipis kayo yung magtahion doon, dako-dako ang imong dagom, parang 18, dako-dako na siya, medyo murag mga taata yun ang agi niya. Ang angayan dyan, kung nipis ang tahiyonon, gagmay sa dagom, 14 o 16, kana okay na siya. Sa imong pangutana nga unsay dagom nga gamiton kung maong ang tahiyon o di mga baga, ang akong tubag nimo, ang dagom nga gamiton numero 21 katong dagko ug ang hilo nga gamiton katong numero 50. Moy angayan ni ana. Labi na kung magpilo ka og tumoy sa maong para sa ani. Kung ipilo ini nimo tumoy sa maong, mas maayo gitong 21 imong gamiton. Unya dagko sa daang hilo. Pero kung magsursi lang ka, kanang na mga buslot nga imong tapakan, nya kadagandaganan og tay, ayaw paggamit og hilo nga dagko. Ayaw paggamit og dagom nga dagko ana kay mga tata ang agi. Palitan dire, kanang kasunisa gyapon nga kung gunitan, tanawan ni. Sosyanan man ni siya. Tanaw, buslot. Ang imong buhaton ni kung magsursi ka, imo ra man siya tapakan og panapton sa ilawom. Dayon, padagandaganan nimo og tahi balik-balik. Dili ka mo agi dinhi sa mga takipanan niya kay pagka man ni diha ra ka sa gabo. Ang imong gamiton nga hilo ani katulang gagmay. Kanang gagmay nga hilo, ang numero ana 120. Mo na siya angay kay para huping ang iyang agi dili kay maklaro niya mangita sad ka og color nga pareha mumats siyang color sa karsones. Pwede ra ni siya bisag gagmay ang dago kay nipis ra man ni siya di kay pagkangan nga maong dagko gyud ni hilo. Kung baga kay siya diri sa tuboy kay kadaghan ni pila kani din hidapita. Kung imo nimpil ang kadaghanan ni magsapaw, baga gini siya. Pero
Kung ang imong makina, taoran nimo og dagko nga dagom, 2 lines lang ang imong needle plate, mao gyapon magsige ka pagkaputol. Ug dili ba ang imong needle plate maigo sa dagom nga dako, maputol pa gani na. Muna nga ngayon yung buhaton kay gusto kang mutahi og maong ang imong makina ilisan nimo og needle plate nga 3 lines. Kani nga atong makina sa pagpalit nato 2 lines ra gyud ang iyang needle plate ani. Ug ang needle plate nga 2 lines gamay ra gyud naglungag. Parehani. Sakit man sigaw. Mao ni ang 2 lines nga needle plate ug mao ni ang 3 lines nga needle plate. Kung kani mataod nimo sa imong makina, sayon ra nimo pagtahi og baga. Doon na nakoy video nga nang gawas na. Ang una to kadtong ano ang dapat gawin kung ang inyong ordinary na makina itatahi nyo ng makapal na tatahiin. Muna to akong gipasabot dito, kinanglan ilisan nimo og needle plate nga 3 lines. Ug doon na nasad ko'y video nga bago lang ning gawas nga ipakita nako unsaon pag-ilis sa needle plate. Kung gusto ka ilisi sa imong needle plate pero bantay, muna akong pisadaan nimo kung mag-ilis na ka needle plate, posible nga mausab sa ang timing sa makina, posible nga kung saon nagitahi ni mog nipis, dili siya maglaktaw. Kung mag-ilis ka ni, posible mo laktaw na. Ang imong buhaton na sad, usbo na sad ang timing sa imong makina. Doon na nasad ko yung video nga gipagawas na nga kung saon pag-timing sa makina. Pananawa lang to nga akong mga video, doon na dito mo kahaato. Daghan pa ni nga akong plano nga himo ang video, pati aning makinaha. Nga ako ning tagsa-tagsaon siya og tangtang kada pisa ug ipakita ko sa inyo ug akong ipasabot sa inyo kung say gamit ani. Mao na nga machine, mao lay akong kasulti si Moha, ilis-ilisi ang dagom ug pwede ilisi sa dang iyang needle plate ug 3 lines para makatahi jud ka og baga. Sa akong video nga gipakita nga ilisan ako og 3 lines ang akong needle plate, gipakita nako siya og unsa ka baga ang akong gitahi. Matanaw niya to nimo base no pakita to. Mao ni sa usa sa akong gitesting. Katong paghimo nako sa video akong gipakita ang ordinary na makina itahi nato og baga nga tahiyonon. Kani siyam ni kasapaw sa baga nga maong. Unya napagay ko gipakita dito nga akong gitahi og plywood. Tanawa niya to. Para gipakita gyud nako nga atong ordinary na makina kayang mutahi og baga basta kay bawal lang ta unsay atong buhaton. Salamat na machine. Dito naman tayo sa tanong ni Mami Yolanda Ventosilia. Ito ang kanyang tanong. Sa akin po, mataas yung plansa niya. Paano ito maibaba? Ma'am Yolanda, itong tanong nyo ay hindi ko masasagot sa pagsasalita lang. Ang gagawin ko ay ipapakita ko sa inyo. Panoorin nyo. Ito ang pressure foot. Ang tawag ng iba ito ay plansa. Ito ang ibig sabihin ni Ma'am Yolanda. Mataas daw ang kanyang plansa. Paano daw maibaba? Iwan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang sinabi niyang mataas ang kanyang plansa. Mataas pa kaya dito na hindi masyadong dumidikit? Kung ganon ang nangyari, mahirap ito kasi lumiliko ng kusa ang inyong tatahiin. Parang ganon, mabubunot lang. Kung yun ang ibig sabihin niya na mataas ang kanyang plansa. O mataas ang kanyang plansa, pag ikot ng balance wheel, tumatama sa plansa ang kanyang needle clamp. Ito ba kaya ang ibig niya sabihin? Pero kahit alin man sa dalawa, sasagutin ko pa rin. Ito ang pressure bar lifter. Ang pressure bar ay nagdadala ng pressure foot kung paangatin ito. Tulad nito. Kung ang ibig sabihin niya na mataas dito, hindi masyadong dumidikit, parang dumudulas lang ang tatahiin, ang dahilan nito ay posibleng ito ay dumidikit dito. Kung ibaba ninyo, nakapatong pa rin dito. Kaya ang ating gawin ay luluwagan natin itong pisa na to. Tapos, iangat natin ng konti. Pag angat natin, iikutin natin ang balance wheel. Tingnan natin na lumulubog ang kanyang ngipin. Pag lubog ng kanyang ngipin, sa kanya ito itutulak dito. Para nakadiin na siya, na nakaangat konti dito. Tapos, higpitan mo. Pag higpit nyo, bitawan nyo dito, makikita nyo na may konting gap dito. Kung ang ibig niyang sabihin na mataas ng kanyang plansa ay mataas ang angat dito at mababangga ito ng needle clamp, ang dahilan baka hindi na namalayan na nakababa ang kanyang needle clamp. Minsan kasi kung magkakabit tayo ng karayom, luwagan natin ito at ipasok ang karayom. Pag higpit natin muli, baka nakababa ito na hindi mo lang namalayan. Kung nakangit ito, pag ikot ng balance wheel at bumababa itong needle bar, bumabangga ito sa pressure foot. Tulad nito, yon. Baka lang nga. Tingnan nyo lang.
Kaya ang gawin ninyo, logan nyo ito at tingnan nyo na mabuti. Ilagay mo ito sa kanyang wastong pagkalagay. Ito na, hindi na tumatama. Yun lang ang may sagot ko sa inyo, Ma'am Yolanda. Salamat sa inyong tiwala. Ayun, may dalawa na naman akong tanong na sagot. Sana'y nakatulong ito sa inyo. Sana'y malutas niyong problema na inyong makina. At sana'y hindi kayo magsasawa sa pagpanonood ng aking video. Kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang. Sisikapin kong makatulong sa inyo. Panoorin nyo pa ang iba kong mga video. Ako inyong Tutor Al, para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.